Nag-ilaw ang mga screen sa likod ng entablado na nagpapakita ngayon ng isang slideshow ng mga larawan ni Rodolfo at Sofia. Masayang mag-asawa sa isang restaurant. Masayang mag-asawa sa beach. Masayang mag-asawa na namumuhay sa kanilang masayang buhay. Hindi na magtatagal. Uminat si Franklin at nagsimulang magsalita. Sinasabi niya, "Magandang gabi sa lahat. At salamat sa lahat sa kanilang pagdating upang ipagdiwang ang magandang pag-iisang ito." Sinabi niya na nang dalhin ng kanyang anak na babae si Rodolfo sa bahay sa unang pagkakataon, alam niya kaagad na ang batang lalaking ito ay espesyal. Halos natawa ako. Ang kanyang anak na babae. Ang kanyang anak na babae na hindi kanyang anak na babae. Ang anak na babae na marahil ay kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili ng pangalan tuwing umaga. Nagpatuloy si Franklin na nagsalita tungkol sa pamilya, tungkol sa pamana, tungkol sa kung paano pinararangalan ng Whitmores na sumali sa pamilya Burns. Nagsalita siya tungkol sa magandang hinaharap at supling at pagtatayo ng isang bagay na pangmatagalan ng magkasama. Bawat salita ay kasinungalingan at bawat kasinungalingan ay malapit ng malantad. Itinaas ni Franklin ang kanyang baso. Sinabi niya sa masayang mag-asawa, "Pag-ibig, pamilya, magpakailanman." Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang salita kay Mang. Ngayon, kumislap ang mga screen. Sa isang iglap, marahil ay iniisip ng mga tao na mayroong depekto sa teknolohiya. Nawala ang masayang larawan ni Rodolfo at Sofia na pinalitan ng isang bagay na ganap na naiiba. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte at legal na terminolohiya. Nagkaroon ng bulungan sa karamihan. Nagsimulang mapikit ang mga tao sa mga screen na sinusubukang maunawaan kung ano ang kanilang nakikita. Natigilan si Franklin sa mikropono, ang kanyang mukha ay lumipat mula sa pula hanggang sa maputla sa loob ng ilang segundo. Sinasabi niya, dapat na mayroong ilang kalituhan at tinatawag itong depekto sa teknolohiya. Pumihit siya papunta sa booth ng AV at sumigaw para sa isang tao na ayusin ito, ngunit ang mga screen ay patuloy na nagbabago. Lumitaw ang isa pang dokumento, ang mga talaan sa pananalapi na nagpapakita ng pera ng mamumuhunan ay inililipat sa mga shell company. Pagkatapos, isa pang artikulo tungkol sa isang real estate scam sa Phoenix na nag-alis sa 2 dosenang mga pamilya ng kanilang ipon sa buong buhay. Pagkatapos ay mga larawan, isang mas bata na Sandra Williams, ibang kulay ng buhok, parehong malamig na mga mata, nakatayo sa tabi ni Franklin at Delilah sa isang kaganapan sa kawanggawa sa ilalim ng ganap na magkakaibang mga pangalan. Tumayo si Sofia sa sahig ng sayawan, ang kanyang baso ng champagne ay nanginginig sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, ang kanyang maskara ay ganap na natanggal. Mukha siyang natatakot. Tinitigan ni Rodolfo ang mga screen, pagkatapos ay kay Sofia, pagkatapos ay muli sa mga screen. Nakikita ko ang kanyang isipan na gumagana. Ang mga piraso ay magkakasama. Ang mga pagdududa na naramdaman niya sa buong gabi ay biglang naging kakilakilabot na walang kahulugan. Sinubukan ni Franklin na dumaan sa karamihan patungo sa labasan, ngunit hinarangan siya ng aking 2 security guard. Hinawakan ni Delilah ang kanyang braso, bumulong ng walang humpay, ngunit walang mapupuntahan. Iyon ay nang lumapit ako. Lumakad ako sa karamihan na nagbigay daan patungo sa entablado. Ang aking mga bota ay kumakaskas sa sahig na marmol. Ang bawat mata sa silid ay nakatutok sa akin. Ang babaeng probinsyana, ang walang pangalan, ang pasanin. Ang boses ni Mang ay dumagundong sa mga speaker, mahinahon at propesyonal. Sinabi niya, "Mga ginang at ginoo, ipinakikilala ko sa inyo ang may-ari ng Maganda Hotel at CEO ng Magnificent Hospitality." Sinasabi niya, "Pakiusap, tanggapin si Gining Liza Reyes." Ang katahimikan pagkatapos ay nakakasakal. Ang mukha ng nanay ko ay maputla. Bumuka talaga ang panga ni Rodolfo. Kahit si Sofia, sa gitna ng kanyang gulat, ay mukhang talagang nagulat. Kinuha ko ang mikropono mula sa malambot na kamay ni Franklin. Sinasabi ko, "Magandang gabi sa lahat." Humihingi ako ng paumanhin sa pagkagambala, ngunit iniisip ko na baka gusto nilang malaman kung ano talaga ang kanilang ipinagdiriwang ngayong gabi.
Itinuro ko ang mga screen sa likod ko. Sinabi ko, sina Franklin at Delilah Whitmore ay hindi kung ano ang kanilang ipinahayag. Ang kanilang real estate empire ay isang panloloko. Ang kanilang mga ari-arian ay ninakaw mula sa mga inosenteng mamumuhunan. At ang kanilang anak na babae na si Sofia ay talagang nagngangalang Sandra Williams, isang con artist na nagpapatakbo ng parehong pamamaraan sa loob ng mahigit isang dekada. Sa wakas ay natagpuan ni Sofia ang kanyang boses. Sumigaw siya na nagsisinungaling ako at tinawag akong naiinggitin, nakakaawa, walang sino man. Sinasabi niya na ginagawa ko ito dahil hindi ko kayang makita na masaya si Rodolfo. Ngumiti ako sa kanya. Sinabi ko, kawili-wili iyan. At tinanong ko kung gumagawa rin ako ng pag-iimbestiga sa federal na sumusubaybay sa kanila sa nakalipas na 2 taon. Binanggit ko ang mga warrant ng aresto na inilabas noong nakaraang buwan sa Arizona at sinabi na nagtataka ako kung paano ko gagawing peke ang Agent Carla Reyes at ang kanyang koponan na kasalukuyang naghihintay sa labas ng hotel na ito. Na para bang naghihintay ng utos, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng mga suit, ang kanilang mga badge ay nakikita, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Bumagsak ang mukha ni Sofia. Sinubukan ni Franklin na tumakbo. Nakarating siya ng mga 3 metro bago hinarangan siya ni Agent Reyes na may mahinahon ngunit matatag na kamay sa kanyang balikat. Sinabi niya sa kanya na si Franklin Whitmore o anuman ang kanyang tunay na pangalan ay inaresto sa mga singil ng wire fraud, investment fraud at conspiracy. Nagsimulang umiyak si Delilah, ang maskara ay tumatakbo sa kanyang mukha na maingat na inayos. Patuloy niyang sinasabi na nagkaroon ng pagkalito, na maipapaliwanag nila ang lahat na hindi ganito. Si Sofia, Sandra, anuman ang kanyang pangalan, ay bumaling kay Rodolfo sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay desperado, nagmamakaawa. Tinanong niya kung talagang hinayaan ng kanyang kapatid na babae na gawin ito sa kanila. Sinasabi niya na mahal nila ang isa't isa at dapat siyang maniwala sa kanya. Pagpasok ko sa ballroom, narinig ko siyang nagsalita. Si Sloane, pinalitan ang pangalan bilang Sofia, ang perpektong mapapangasawa ng aking kapatid, yumuko papunta sa mga abay habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang boses ay binulong sa sapat na lakas upang marinig sa buong silid, at alam kong sinadya niya ito. Oh, galing. Dumating na ang bastos na babaeng probinsyana. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatawanan tulad ng isang kawan ng mga hyena na suot ang mga designer na damit. Hindi man lang ako tiningnan ni Sofia habang sinasabi iyon. Wala akong halaga sa kanya, isa lang akong kahihiyan mula sa isang maliit na bayan na darating para sirain ang kagandahan ng kanyang perpektong engagement party. Ang hindi alam ni Sofia, ang hindi alam ng sino man sa silid, ay ako ang pumirma sa deed ng hotel na ito, ang Maganda Hotel. Pinalitan ang pangalan mula sa Monarch Hotel. 3 taon na ang nakalilipas. Bawat chandelier sa itaas niya, bawat silverware na kanyang ginagamit, bawat pulgada ng Italian marble sa ilalim ng kanyang mamahaling takong ay sa akin. At sa pagtatapos ng gabing ito, ang bulong na iyon ang magiging sanhi ng pagbabayad niya ng lahat ng gusto niya. Ang pangalan ko ay Liza Reyes. Ako ay 68 taong gulang at lumaki ako sa Barangay Maligaya. Pinalitan ang pangalan mula sa Millbrook, isang maliit na bayan na ang traffic ay nangyayari lamang kapag tumatakas ang mga baka ni Lolo Alfonso at hinaharangan ang pangunahing daan sa loob ng 3 oras. Umalis ako sa bahay sa edad na 18 at hindi na talaga ako lumingon pa. Hindi dahil ayaw ko sa pinanggalingan ko, kundi dahil naging malinaw sa aking pamilya na wala akong lugar doon. Alam mo naman, mayroon akong isang kapatid na lalaki, si Rodolfo. Pinalitan ang pangalan mula sa Garrett, ang golden child, ang anak na hindi nagkakamali. Sa paglaki, ang lahat ng ginagawa ko ay sinusukat sa kanya, at palagi akong hindi sapat. Kung ako ay may A, si Rodolfo ay may A+. Kung ako ay sumali sa softball team, si Rodolfo ang kapitan. Ang aking ina, si Aling Maria, pinalitan ang pangalan mula sa Patricia, ay may kakaibang pananaw sa akin na nagpaparamdam sa akin na parang isang magaspang na draft, habang si Rodolfo ang perpektong obra maestra. Kaya umalis ako.
Dala ko lang ang isang maleta, sumakay ng bus papuntang lungsod at nagsimulang muli na mayroon lamang 1,000, 1,000 piso at ang determinasyon na hindi mabigo. Inisip ng lahat sa probinsya na nahihirapan ako. Inisip nila ako sa isang maliit na apartment, kumakain ng instant noodles na totoo sa unang 2 taon. Ngunit ang hindi nila alam ay nagtrabaho ako bilang isang tagalinis sa isang maliit na hotel. At ang trabahong iyon ang nagpabago sa aking buhay. Natutunan ko ang lahat. Nagmasid ako. Nag-aral ako. Nagtrabaho ako mula sa housekeeping hanggang sa front desk, hanggang sa pamamahala. Nag-ipon ako ng bawat sentimos, maingat na nag-invest, gumawa ng matalinong mga pagpipilian at kinuha ang mga panganib kapag tama ang pakiramdam. Sa edad na 28, nagmamay-ari ako ng aking unang ari-arian. Sa edad na 30, mayroon na akong 3. Ngayon sa edad na 68, pinamamahalaan ko ang Magnificent Hospitality, isang kumpanya na nagmamay-ari ng 6 na maliliit na hotel sa buong Pilipinas. Ang maganda ang aking ipinagmamalaki. Ngunit ito ang problema kapag nagtatayo ka ng isang bagay mula sa wala. Natututo kang manahimik. Natututo kang minamaliit ka ng mga tao at minsan iyon ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ka. Kaya, hindi ko kailanman sinabi sa aking pamilya. Hindi naman sila nagtanong. Sa kanila, isa pa rin akong struggling little sister na hindi makahabol kay Rodolfo at sa kanyang mid-level management job sa isang insurance company. Ang irony ay siksik na maaari mong ipahid ito sa toast. Ngayong gabi, nakatanggap ako ng imbitasyon sa engagement party ni Rodolfo. Sorpresa, syempre, siguro ang gusto ng nanay ko, isang imbitasyon na puno ng kasalanan upang masabi niya sa kanyang mga kaibigan na naroon ang buong pamilya. Halos hindi ako pumunta, ngunit mayroong isang bagay na humila sa akin dito. Marahil ay kuryosidad. Marahil ay isang maliit na pag-asa na nagbago ang mga bagay. Hindi naman. Nakatayo ako sa pasukan ng aking hotel, suot ang aking jeans at paboritong boots. Ang aking buhok ay may amoy pa rin ng mga bukid dahil nagmaneho ako sa Barangay Maligaya papunta rito upang paalalahanan ng sarili ko kung saan ako nanggaling. Ang aking kasuotan ay marahil mas mahal kaysa sa lahat ng isinusuot ni Sofia, ngunit hindi mo malalaman iyon sa pagtingin. Iyon ang tungkol sa tunay na pera. Hindi na kailangan pang sumigaw. Nang sumailalim ang aking ama sa operasyon sa tuhod, hindi ko kailanman inilagay ang aking pangalan doon. Hindi ko gusto ang kanilang pasasalamat o ang kanilang mga tanong. Gusto ko lang tumulong mula sa malayo. Ngunit hindi alam ng aking mga magulang na ako iyon. At malinaw, nagpasya ang nanay ko na si Rodolfo iyon. Siyempre, ginawa niya. Sa kanyang isipan, ang kanyang golden child ay lihim na nag-aalaga sa kanila, ang responsableng, matagumpay na anak na palagi niyang alam na siya. Naririnig ko siyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan tungkol sa pagkabukas palad ni Rodolfo, tungkol sa kung paano niya palaging inaalagaan ang kanyang pamilya. Ang pera na ipinadala ko ang mga sakripisyo na ginawa ko at natatanggap ni Rodolfo ang kredito. Ang irony ay siksik na maaari itong lumakad sa party at mag-order ng inumin para sa sarili. Kaya, ginawa ng Whitmores ang kanilang pananaliksik. Nakita nila ang isang magandang bahay na walang makikitang pagbabayad ng mortgage. Narinig nila si Aling Maria na ipinagmamalaki ang mga pamumuhunan ng kanyang anak. Nakita nila ang isang pamilya na tila may nakatagong kayamanan. At pinuntirya nila si Rodolfo tulad ng mga pating na nakakaramdam ng dugo sa tubig. Ngunit ito ang problema sa kanilang plano. Hindi kay Rodolfo ang pera. Walang pag-aari ng pamilya. Hinahabol ng Whitmores ang isang ilusyon. At kapag natuklasan nila ang katotohanan, wala nang matitira sa aking pamilya maliban sa mga kahihinatnan, maliban kung may pipigil dito. Hinahanap ko si Mang malapit sa pasukan ng serbisyo. Hawak ang isang clipboard sa kanyang kamay. Pinangangasiwaan ang mga kawani ng paghihintay. Tumingala siya nang lumapit ako. Ang kanyang propesyonal na maskara ay lumipat sa tunay na init nang makita niya ako. Tahimik niyang tinanong kung maayos ang lahat. Tinawag akong Jing Liza bago ako tumingin sa kanya. Nagbago siya at tinawag na lang akong Liza. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng pabor. Kailangan ko ng background sa pamilya Whitmore. Anumang mahahanap niya,
mga talaan ng negosyo, mga artikulo, anuman ang available. Hindi nagtanong si Mang kung bakit. Iyon ang pinahahalagahan ko sa kanya. Tumango lang siya at sinabing titingnan niya kung ano ang mahahanap niya. Naglaho siya na may hawak na telepono sa kanyang kamay. Bumalik ako sa party na sinusubukang kumilos ng normal, na lalong nagiging mahirap sa bawat minuto. Iyon ay nang nakita ako ni Sofia. Lumitaw siya sa tabi ko na parang isang dinisenyo na multo. Ang kanyang ngiti ay matamis na maaari kang magkaroon ng lukab sa iyong ngipin. Iminungkahi niya na dapat kaming magkaroon ng pag-uusap, kaming dalawa lamang upang makilala ang isa't isa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking braso na parang matagal na kaming magkaibigan. Hinayaan ko siyang gabayan ako sa isang tahimik na sulok malapit sa banyo. Sa sandaling nasa labas na kami ng pandinig ng iba pang mga bisita, ang kanyang ngiti ay nawala na parang hindi ito kailanman umiiral. Sinabi niya sa akin na alam niya ang tungkol sa akin. Sinabi niya na alam niyang nagpapadala ako ng pera pabalik sa bahay bawat buwan, na naglalaro ng isang masunuring anak mula sa malayo. Ngunit ito ang nakalito sa kanya. Sinabi niya, bakit ang isang taong nahihirapan na kumita ng pera ay magpapadala ng pera sa pamilya na hindi man lang niya gusto? Naramdaman ko na nanigas ang aking panga, ngunit pinanatili ko ang aking neutral na ekspresyon. Nagpatuloy siya. Maliban na lang, sinabi niya, sinusubukan kong bilhin ang kanilang pag-ibig. Sinusubukang patunayan na ako ay may halaga. Nakakaawa, talaga, sinabi niya sa akin. Yumuko siya ng mas malapit at sinabi na dapat kong malaman na sinabi na sa kanya ni Rodolfo ang lahat. Kung paano ako palaging naninibugho sa kanya, kung paano ko hindi matanggap na hindi ako ang paborito, kung paano ako tinatagalan ng pamilya dahil sa awa. Ngumiti siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay matalas at malupit. Sinabi niya na magpapakasal siya kay Rodolfo, magiging bahagi ng pamilyang ito, at sa totoo lang, sa palagay niya ay mas magiging maayos ang mga bagay para sa lahat kung lalayo na lang ako. Sinabi niya na walang sino man ang magugunita ako. Tinawag niya akong isang pasanin. Pagkatapos ay tinapik ang aking braso na parang pinapatahan niya ang isang bata at umalis. Tumayo ako doon sandali, pinoproseso ang nangyari lang. Inisip ni Sofia na ako ay wasak. Inisip niya na ang pera ay nagmula kay Rodolfo. Wala siyang ideya kung sino talaga ako. Tulad ng panonood sa isang taong nagmamalaki kung gaano kahusay ang kanilang inuupahang sasakyan sa taong nagmamay-ari ng buong dealership. Sa totoo lang, kung ang arogansya ay magsusunog ng mga calorie, mawawala si Sofia. Lumitaw si Mang sa tabi ko na nagulat sa akin mula sa aking mga iniisip. Binigyan niya ako ng isang folder at sinabing kailangan kong makita ito. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang karaniwang pagiging kalmado ay natigilan. Sinabi niya na ang Whitmores ay hindi lang may utang. Sila ay iniimbestigahan para sa panloloko. Binuksan ko ang folder sa mismong pasilyo, mabilis na siniskan ang mga dokumento sa loob, mga talaan sa pananalapi, mga talaan sa korte, mga artikulo. Habang mas binabasa ko, mas naramdaman ko ang paglamig. Ang Whitmores ay hindi kung ano ang kanilang ipinahayag na sila. Ang kanilang real estate empire ay isang house of cards na binuo sa mga kasinungalingan at pera ng iba. Mayroon silang 6 na buwan bago ang pagkabangkarote at mga pagsisiyasat ng federal. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang exit strategy. Dinala ko ang folder sa aking kotse sa parking lot na nangangailangan ng privacy upang iproseso ang aking binabasa. Ang mga overhead lights ay kumikislap na parang nagulat din sila. Ang mga dokumento ay nagpintura ng isang pangit na larawan. Sina Franklin at Delilah Whitmore ay nagpapatakbo ng katumbas ng isang Ponzi scheme sa loob ng maraming taon. Kumuha sila ng pera mula sa mga namumuhunan para sa mga proyektong real estate na hindi umiiral o labis na pinahahalagahan. Ang mga naunang mamumuhunan ay binayaran gamit ang pera mula sa mga huling mamumuhunan, ang klasikong panloloko. Ngunit sa huli ay gumuho ang House of Cards. Ang mga namumuhunan ay nagtatanong. Naghahabol ang mga auditor. Nagbukas ng kaso ang mga federal investigators. Kailangan ng Whitmores ng exit strategy at mabilis. Ipasok ang kapatid ko na si Rodolfo.
Nakita ko ang kanilang pagbaluktot na luhika ng ito ay maghanap ng isang pamilya na tila may pera. Pakasalan ito. Gamitin ang mga koneksyon upang palakasin ang kanilang nabubuwal na reputasyon. O hindi bababa sa magkaroon ng lugar na tataguan kapag gumuho ang mga bagay. Marahil ay pinlano nilang patuyuin ang anumang mga pag-aari na mayroon ang aking pamilya bago mawala upang simulan ang panluloko sa ibang lugar. Ang hindi nila napagtanto ay walang-wala ang aking pamilya. Ang bahay ay sinigurado. Ang sweldo ni Rodolfo ay katamtaman. Ang tanging pera na pumapasok sa sambahayan ng Burns ay nagmula sa akin at maaari kong ihinto iyon sa isang tawag sa telepono. Malalaman ng Whitmores na mali ang pamilya na kanilang tinarget. At kapag ginawa nila, tatalikuran nila si Rodolfo ng mas mabilis kaysa sa isang lumulubog na barko, na magiging sanhi ng pagkasira ng puso ng aking kapatid at mapapahiya ang aking mga magulang. May isang bahagi sa akin na gustong hayaan itong mangyari. Hayaan silang magdusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Ang nanay ko na nagbigay ng aking heirloom na kwintas ng walang pag-aalinlangan. Ang aking kapatid na hindi kailanman nagtanggol sa akin. Hayaan silang makaramdam kung paano ang pakiramdam na itakwil, ipagsawalang bahala, iwasan. Ngunit hindi ko magagawa iyon. Gaano man nila ako sinaktan, pamilya ko pa rin sila. Si Rodolfo pa rin ang batang lalaki na nagturo sa akin kung paano sumakay ng bisikleta. Kahit na nakalimutan niya iyon sa daan. Ang nanay ko pa rin ang babaeng nagpupuyat nang magkaroon ako ng bulutong. Kahit na pagkatapos ay nagpasya siyang hindi ako karapat-dapat na matandaan. Ang pamilya ay isang komplikadong bagay. Maaari mong mahalin ang mga tao at magalit sa kanila ng sabay. Maaari mong gustuhing protektahan sila kahit na hindi sila karapat-dapat. Kaya gumawa ako ng isang desisyon. Ilalantad ko ang Whitmores. Ililigtas ko ang aking pamilya mula sa isang sakuna na hindi pa nila nalalaman na darating at gagawin ko ito sa aking mga termino. Tinawagan ko muna ang aking abogado, si Atty. Sumagot si Alona Santos, pinalitan ang pangalan mula kay Rebecca Thornton. Sa ikalawang ring, kahit na 8 ng gabi, iyon ang dahilan kung bakit binabayaran ko siya kung ano ang ginagawa ko. Binigyan ko siya ng buod ng sitwasyon at tinanong siya kung gaano kabilis niyang mapapatunayan ang impormasyon sa folder. Sinabi niya na magkakaroon siya ng pagpapatunay sa loob ng 1 oras. Susunod, tinawagan ko si Engineer Elena Ramirez, pinalitan ang pangalan mula kay Naomi Delaney, isang forensic accountant na nakatrabaho ko sa isang komplikadong pagkuha 2 taon na ang nakalilipas. Si Engineer Elena ay isang salamangkero sa mga talaan sa pananalapi, ang uri ng taong makakakita sa isang spreadsheet at sasabihin sa iyo kung ano ang kinain ng isang tao para sa almusal. Ipinadala ko sa kanya ang mga larawan ng mahahalagang dokumento at hiniling na mag-usisa pa. Kung gusto mong magdagdag ng panawagan sa pagkilos, halimbawa, kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring bigyan ako ng like at mag-iwan ng komento. Tumawag pabalik si Jing Elena pagkalipas ng 40 minuto. Ang kanyang boses ay tinalian ng pananabik ng isang taong nakahanap ng isang malaking bagay. Sinabi niya sa akin na tama ako. Nagpapatakbo sila ng Ponzi scheme, ang mga textbook. Ngunit ito ang nakakainteres. Sinabi niya na naghanap siya ng mga pangalan ng Whitmore sa ibang mga estado at nakahanap ng isang bagay sa Arizona mula 3 taon na ang nakalipas. Parehong pattern, parehong pamamaraan, magkaibang mga pangalan. Sinabi niya na ang tunay na pangalan ng ikakasal ay hindi Sofia. Tinanong niya ako kung handa na ako rito. Sinabi ko sa kanya na handa na ako. Sinabi sa akin ni Ging Elena na ang tunay na pangalan ng ikakasal ay Sandra Williams. Sinabi niya na ang mga magulang ay hindi man lang niya tunay na magulang. Sila ay mga kasosyo sa isang malawakang panloloko at ginagawa na nila ito ng hindi bababa sa 1 dekada. Iba't ibang pagkakakilanlan, iba't ibang target, parehong laro. Umupo ako sa aking sasakyan, ang folder sa aking kandungan, at nagsimulang tumawa. Hindi ko mapigilan. Ang mga taong ito ay may mas maraming pagkakakilanlan kaysa sa isang artista sa Hollywood na may mga dating asawa, Sandra, Sofia,
marahil ay Stephanie sa susunod na taon. Tumunog ang aking telepono na may mensahe mula kay Rodolfo. Tiningnan ko ito ng matagal bago ko binuksan. Gusto niyang malaman kung pwede kaming mag-usap. Sinasabi niya ang isang bagay tungkol sa kung paano nadarama ni Sofia. Sinuri ko ang oras. 20 minuto bago ang 9:00. Nang si Franklin Whitmore ay nakatakdang magbigay ng kanyang mahusay na pagbati sa pamilya. Masyado nang huli kapatid. Dapat mo sana itong pinaniwalaan isang oras na ang nakararaan. Dapat mo sana akong pinaniwalaan maraming taon na ang nakararaan. Pero mas mabuti nang huli kaysa sa hindi. At least, nagsimula na siyang makakita sa kabila ng maskara. Lumabas ako ng kotse at bumalik sa hotel. Mainit ang hangin ng gabi sa Arizona. At sa isang lugar sa loob, isang con artist sa puting damit ang magkakaroon ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Oras na para sirain ang isang engagement party. Pumasok ako sa maganda hotel na may ibang enerhiya kaysa noong umalis ako. Dati, ako ang hindi nakikitang kapatid na babae, ang babaeng probinsyana na pinahahalagahan ng lahat. Ngayon, ako ay isang babae na may plano. Nakasalubong ako ni Mang malapit sa pasukan ng serbisyo. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pag-aalala at kuryosidad. Sinabi niya na sinusubaybayan niya ang Whitmores sa buong gabi at na mayroong isang bagay na siguradong mali sa kanila. Binanggit niya na gumawa si Franklin ng 4 na tawag sa telepono sa huling oras, na ang bawat isa ay nagparamdam sa kanya na mas nababalisa kaysa sa nauna. Sinabi ko kay Mang na kailangan ko ng sistema ng AV na handa. Sinabi ko na sa pagbati ni Franklin sa 9:00, ipapakita namin sa mga bisita ang isang presentasyon na hindi nila makakalimutan. Hindi man lang kumurap si Mang. Tinanong niya kung anong uri ng presentasyon ang pinag-uusapan namin. Binigyan ko siya ng USB drive. Sa kabuuan nito ay ang mga nakaskan na kopya ng pinakamapinsalang mga dokumento mula sa folder, kasama ang lahat ng ipinadala sa akin ni Jiang Elena. Mga talaan sa korte mula sa Arizona, mga ulat sa pananalapi na nagpapakita ng panloloko, mga larawan ni Sofia mula 3 taon na ang nakalipas sa kanyang tunay na pangalan, Sandra Williams, isang paper trail ng panloloko na tumagal ng 1 dekada. Sinabi ko sa kanya na kapag sinimulan ni Franklin ang kanyang pagbati, gusto kong nasa mga screen ang lahat ng iyon. Bawat dokumento, bawat larawan, bawat piraso ng ebidensya. Kinuha ni Mang ang drive na may isang bahagyang ngiti. Sinabi niya na palagi niyang alam na ang pagtatrabaho para sa akin ay magiging kawili-wili, ngunit ito ay isang bagay na ganap na naiiba. Pagkatapos, naglaho siya patungo sa control room. Tumunog ang aking telepono. At si Alona, ang aking abogado, ay nagpatunay sa lahat ng natuklasan ni Ginang Elena. Ang Whitmores ay talagang iniimbestigahan ng federal. Mas mahalaga, tinawagan niya ang lead investigator, isang babaeng nagngangalang Agent Carla Reyes, na sinusubukang hanapin ang Whitmores sa loob ng buwan. Patuloy silang gumagalaw, nagpapalit ng mga pangalan, isang hakbang sa unahan hanggang ngayong gabi. Sinabi sa akin ni Ate Alona na si Agent Reyes ay nasa daan na kasama ang kanyang koponan. Sila ay nasa labas ng hotel sa 9:15, handang lumipat kapag nailantad ang ebidensya. Gumagalaw ang mga bagay. Inilagay na ang bitag, ngayon kailangan ko lang maghintay. Naghanap ako ng lugar malapit sa likuran ng ballroom kung saan ko makikita ang lahat ng hindi napapansin. Nagtrabaho ulit si Sofia sa silid. Ang pikeng ngiti na iyon ay nakadikit sa kanyang mukha na parang doon ito pininturahan. Si Rodolfo ay nakatayo sa tabi niya, naglalaro sa magandang mapapangasawa, ganap na walang kamalayan na ang kanyang buong hinaharap ay malapit ng gumuho. Ang nanay ko ay malapit sa harapan na nakikipag-usap kay Delilah Whitmore na parang matagal na 2 babae na walang pagkakatulad maliban sa kakayahan na iparamdam sa akin na ako ay walang halaga. Hindi na magtatagal, matutuklasan ng isa sa kanila na siya ay ginagamit. Matutuklasan ng isa na itinulak niya ang maling anak na babae. Tiningnan ko ang aking relo. 8:52. Tumunog ulit ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay isang text message mula kay Rodolfo. Tinatanong niya kung nasaan ako at sinabing kailangan talaga niyang makausap.
Sinasabi niya ang isang bagay tungkol sa kung paano hindi siya komportable sa Whitmores. Kung paano palaging nawawala si Franklin. Kung paano umiiwas si Sofia sa bawat tanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sinasabi niya na siguro paranoid siya. Tinitigan ko ang text message ng matagal. May bahagi sa akin na gustong tumugon na sabihin sa kanya na paniwalaan ang kanyang instincts, na balaan siya sa kung ano ang darating. Ngunit ano ang makakamtan nito? Mayroon siyang 34 na taon upang maniwalang kilala niya ako, na isinama ako, na ginamot ako, na parang isang itinapon. Pinili niyang huwag gawin iyon. Bukod pa rito, kung babalaan ko siya ngayon, baka balaan niya si Sofia at hindi ko kayang ipagsapalaran iyon. Nag-type ako ng simpleng sagot. Sinabi ko sa kanya na mag-uusap kami pagkatapos ng brindis at maghintay lamang. 8:56. Si Franklin Whitmore ay nag-aayos ng kanyang kurbata malapit sa maliit na entablado kung saan nakaset up ang DJ. Mukha siyang muling nagtitiwala, ang kanyang maskara ng salesman ay matatag na nakalagay. Wala siyang ideya kung ano ang darating. Naisip ko ang sinabi sa akin ni Sofia kanina. Kung paano ako isang pasanin, kung paano walang sino man ang aalalahanin sa akin, kung paano ako dapat lumayo. Ang nakakatuwa tungkol sa mga taong minamaliit ka ay hindi kanila nakikita na dumarating. Masyado silang abala sa pagtingin pababa na hindi nila napapansin ang sandali ng iyong pagbangon. 8:59. Lumakad si Franklin sa entablado at kinuha ang mikropono. Pinababa ng DJ ang musika. Bumaling ang mga bisita sa kanya, mga baso ng champagne sa kamay, handa nang itaas ang kanilang mga baso upang toast sa masayang mag-asawa. Tumingin ako sa mga mata ni Mang sa kabuuan ng silid. Tumango siya na halos hindi mapapansin. At sa totoo lang, maaari mong ilabas ang babae mula sa bukid, ngunit hindi mo maaaring ilabas ang bukid mula sa babae. Bagaman, tiyak na maaari mong dalhin ang pera ng babaeng probinsyana diretso sa bangko. Nakita ko ang nanay ko sa kabilang panig ng silid, nakikipag-usap sa ilang kaibigan niya, marahil ay ipinagyayabang ang kamangha-manghang mapapangasawa ni Rodolfo at ang kanilang kamangha-manghang hinaharap. Si Rodolfo ay nakatayo sa tabi ni Sofia, na parang nanalo ng loto. Hindi niya alam na hawak niya ang winning lottery ticket. Sa wakas ay tumingin sa akin si Sofia. Ang kanyang ngiti ay matalim tulad ng isang punit na papel. Hindi niya ako nakikita bilang anuman maliban sa isang abala, isang batik sa perpektong gabi niya. Okay lang iyon. Hayaan niyang isipin na wala ako. Hayaan nilang lahat na isipin yon. Natutunan ko na matagal na ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maingay. Ito ay matiyaga. Ito ay tahimik. Ito ay tungkol sa panonood sa mga tao na humukay ng kanilang sariling libingan habang masyado silang abala sa pagtingin sa iyo pababa na hindi napapansin ang pala sa kanilang mga kamay. Kaya, ngumiti ako kay Sofia, nagpunta sa bar at umorder ng inumin. Alam ng aking mga empleyado na huwag pansinin ako. Si Mang, pinalitan ang pangalan mula kay Wesley Crane, ang aking general manager, ay nakita ang aking mga mata mula sa kabila ng silid at tumango sa palihim. Maayos ang lahat. Perpekto ang lahat hanggang ngayon dahil sa loob ng mga 3 oras, matututo si Sofia ng isang napakahalagang aral. Huwag kailanman maliitin ang babaeng probinsyana, lalo na kapag nagmamay-ari siya ng lupa na iyong tinatapakan. Pagkatapos, maaari mong idagdag ang intro ng channel, ang panawagan na mag-subscribe, at ang pagtatanong sa mga manonood kung saan sila nanonood, katulad ng orihinal. Ang engagement party ay naganap gaya ng inaasahan mo mula sa isang tulad ni Sofia. Mapagmataas, labis-labis na idinisenyo upang mapabilib ang mga tao na napabilib na sa kanilang sarili. Mayroong mga ice sculptures ng mga swan, isang fountain ng champagne na mukhang labis kahit sa mga pamantayan ng fountain ng champagne, at sapat na mga bulaklak upang mainggit ang isang botanikal na hardin. Ang aking mga kawani sa hotel ay gumawa ng isang kamanghamanghang trabaho na ikinagagalak ko, kahit na gusto kong irapan ang bawat pagpipilian sa disenyo na ginawa ni Sofia. Kinuha ko ang aking inumin at naghanap ng tahimik na sulok upang magmasid. Iyon ay nang nakita ako ng nanay ko.
Lumapit si Aling Maria na parang isang babae na nakakita ng isang hindi kasiya siyang amoy at sinusubukang tukuyin ang pinagmulan. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa aking boots na may malinaw na hindi kasiyahan. Sinabi niya na mabuti na nakarating ako, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi ako nakasuot ng mas angkop. Binanggit na ang pamilya Whitmore ni Sofia ay napakalinis. Idiniin niya ang salitang sopistikado na parang ito ay isang bokabularyo na dapat kong matutunan. Sinabi ko sa kanya na diretso ako galing sa trabaho at walang oras para magbihis, na totoo. Hindi ko lang binanggit na ang trabaho ay nangangahulugan ng pagpapatakbo ng isang milyon-milyong dolyar na kumpanya ng hotel. Bumuntong hininga ang nanay ko sa paraan na palagi niyang binubuntong hininga sa akin, na parang ako ay isang patuloy na pagkabigo na natutunan niyang tanggapin. Sinabi niya sa akin na subukan ko man lang na magkaroon ng magandang impresyon sa pamilya Whitmore, pagkatapos ay nawala sa karamihan upang ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin sa lipunan. At dumating na. 20 segundo ng pakikipag-usap at naramdaman ko na parang 12 na lang ako ulit. Hindi nakakatugon sa isang hindi nakikitang pamantayan na hindi ko pa nalalaman. Nakita ko si Sofia sa kabilang panig ng silid, humahalik sa hangin sa kanyang paraan sa isang grupo ng mga bisita. Ang babaeng iyon ay humalik sa mas maraming pisngi kaysa sa isang politiko sa isang county fair. Bawat kilos ay kalkulado, bawat ngiti ay sinusukat para sa maximum na kahusayan. Ang kanyang mga magulang, sina Franklin at Delilah Whitmore, ay nakatayo sa malapit na parang mapagmataas na paboreal. Pinagmamasdan ang kanilang minamahal na anak na babae na nagtatrabaho sa silid. Si Franklin ay isang malaking lalaki na may mamula-mula na mukha at ang tiwala na nagmumula sa tunay na tagumpay o mahusay na pag-arte. Si Delilah ay payat, makintab, tumutulo sa mga alahas na tumatama sa liwanag sa tuwing gumagalaw siya. Mukha silang mayaman, kumilos silang mayaman, ngunit mayroong isang bagay sa kanila na nararamdamang mali. Tulad ng isang magandang larawan na medyo nakatagilid. Hindi ko pa maunawaan, ngunit magagawa ko. Sa wakas ay napansin ako ni Rodolfo at lumapit. Ang aking kapatid, 3 taon na mas matanda sa akin, ay tumingin sa akin na parang isa pa rin akong nakakainis na kapatid na babae na patuloy na sumusunod sa kanya noong bata pa kami. Sinabi niya na natutuwa siyang nakarating ako, bagaman ang kanyang tono ay nagsasabi na hindi niya napansin kung nandoon ako o hindi. Tinanong niya ako kung nakilala ko na si Sofia at sinabi na kamangha-mangha siya. Sinabi ko sa kanya na nakita ko na siya. Itinago ko ang aking opinyon. Tumango si Rodolfo, nagtingin na lampas sa akin upang makita kung sino pa ang kailangan niyang batiin. Ang ilang mga bagay ay hindi nagbabago. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatigas ng aking sikmura. Binanggit niya na ibinigay ng nanay ang kwintas ng lola kay Sofia bilang regalo sa pakikipag-ugnayan. Sinabi niya, hindi ba napakagandang kalooban ni nanay? At nagusto talaga ito ni Sofia. Naramdaman ko na lumabas ang hangin sa aking baga. Ang kwintas ng lola, ang lumang palawit na ipinangako sa akin ng aking lola bago siya namatay. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi sa akin na para sa akin ito dahil ako ang kanyang daydreamer, ang kanyang manlalaban, ang gagawa ng isang bagay para sa kanyang sarili. Alam ito ng nanay ko. Naroon siya sa silid nang sinabi niya iyon at ibinigay niya ito kay Sofia. Tumingin ako sa kabuuan ng silid at nakita ko ito. Naroon ito, nakasabit sa leeg ni Sofia na parang sa kanya ito nararapat. Ang kwintas ng lola ko, ang aking pamana, ang aking alaala na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier habang nakangiti si Sofia sa isang bagay na sinabi ng isang tao. Magpatuloy sa pagkukuwento ng mga pangunahing kaganapan na tumutuon sa pag-aayos ng mga numero at konteksto. Pinataas ng DJ ang lakas ng musika hanggang sa maramdaman ko ang pagyanig ng aking ngipin. Kung gusto kong magkaroon ng pag-click ang aking ngipin, pupunta lang ako sa dentista. Sa pinakamaliit, makakakuha ako ng libreng sipilyo ng ngipin doon. Humingi ako ng paumanhin kay Rodolfo at nagpunta sa banyo na nangangailangan ng kaunting oras upang huminga.
Doon ko nakasalubong si Franklin Whitmore sa pasilyo. Hawak ang kanyang telepono sa kanyang tainga, ang kanyang mukha ay nababalisa. Hindi niya ako nakita. Masyado siyang nakatuon sa kanyang pag-uusap. Narinig ko siyang sinabi na kailangan nilang mangyari ang kasalang ito. Nasapat ang pera ng pamilya Burns upang masakop ang kanilang sitwasyon. Huminto siya, nakikinig sa taong nasa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan lang nilang malampasan ang seremonya. At pagkatapos, magiging maayos ang lahat. Ibinitin niya at bumalik sa gulo. Ang kanyang salesman's smile ay bumalik sa lugar na parang mask. Tumayo ako sa pasilyong iyon. Ang kwintas ng lola ko ay nakalimutan sa isang sandali na pinalitan ng isang bagay na mas kagyat. Ang mga Burns ay may pera. Anong pera? Ang aking mga magulang ay may magandang bahay sigurado, ngunit alam ko na mayroong pangalawang mortgage dahil lihim ko itong binayaran sa huling 4 na taon. Ginawa ni Rodolfo ang isang mahusay na trabaho. Walang kamangha-mangha. Walang pag-aari ng pamilya. Kaya bakit iniisip ni Franklin Whitmore na mayroon? At mas mahalaga, ano talaga ang kanilang sitwasyon na kailangang takpan? Ginugol ko ang susunod na oras sa pagsubaybay sa Whitmores tulad ng isang lawin na nakatitig sa isang hamster. Bawat ngiti, bawat handshake, bawat tawa ay ganap na kinakalkula. Patuloy na sinusuri ni Franklin ang kanyang telepono. Ang kanyang panga ay naghihigpit sa tuwing nagbabasa siya ng isang mensahe. Ang mga alahas ni Delilah ay kahanga-hanga, ngunit napansin kong palagi siyang hinahawakan ito ng nag-aalala, na parang natatakot siyang mawala ito. At si Sofia, ang maganda, perpektong Sofia, ay may pag-asam sa kanyang mga mata, na walang kinalaman sa pag-ibig at lahat ay may kinalaman sa kawalan ng pag-asa. Nagsimula akong buuin ang mga piraso. Inisip ng Whitmores na may pera ang aking pamilya. Ngunit bakit? Pagkatapos, tumama ito sa akin. Sa huling 4 na taon, lihim akong nagpadala ng pera sa aking mga magulang sa pamamagitan ng aking kumpanya, ang Magnificent Hospitality. Bawat buwan, darating ang isang pagbabayad upang masakop ang mortgage, mga bayarin sa utility, mga gastusin sa medikal. Tumingin si Rodolfo sa kanya ng matagal. Nakikita ko ang labanan na nagaganap sa likod ng kanyang mga mata. Ang babaeng akala niyang mahal niya kumpara sa ebidensyang hindi niya maikakaila. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Lumayo siya sa kanya. Sinasabi niya na hindi niya alam kung sino siya. Mahina ang kanyang boses, nabasag, ngunit sigurado. Sinasabi niya na hindi niya alam kung sino sila. Ang ekspresyon ni Sofia ay nagbago mula sa desperado patungong galit sa isang iglap. Sinugod niya ako, sumisigaw na sinira ko ang lahat, na dapat akong maging walang sinuman, na isa lamang akong bastos na babaeng probinsyana. Hinarangan siya ng seguridad bago niya ako maabot. Yumuko ako ng sapat para marinig lamang niya. Sinabi ko na ang bastos na babaeng probinsyana na ito ay nagmamay-ari sa silid na kanyang kinatatayuan, nagbabayad sa lahat ng mga taong mag-e-escort sa kanya at matutulog ng mahimbing ngayong gabi na alam kung sino talaga siya. Dinala siya, sumisigaw pa rin, ang kanyang designer na damit ay gusot, ang kanyang perpektong buhok ay nawasak, ang kanyang buong maingat na binuong buhay ay gumuho sa bawat hakbang. Lumingon ako sa nagugulumihanan na karamihan ay nagsisikap pa ring iproseso kung ano ang nangyari. Sinabi ko, well, ang pagkain ay binayaran na at parang sayang naman kung sayangin ang masasarap na pagkain. Sinabi ko sa kanila na bukas ang bar para sa sino mang gustong manatili. Kumalat ang hagigikan sa silid. Ang DJ, pagpalain ng kanyang puso, ay nagsimulang tumugtog ng isang upbeat. Tapos na ang engagement party, pero nagsisimula pa lang ang gabi. Ang susunod na oras ay parang isang lagnat. Ang Whitmores, silang tatlo ay tinanggal sa mga handcuff habang ang natitirang mga bisita ay nanonood ng tahimik sa pagkamangha. Si Sofia o Sandra o anuman ang pangalan niya sa kanyang susunod na buhay ay sumisigaw pa rin ng mga banta habang ipinapasok siya sa likod ng isang sasakyan na walang marka. Isang bagay tungkol sa mga abogado, mga demanda, paghihiganti, mga walang laman na salita mula sa isang walang laman na tao.
Pumunta siya mula sa magiging Mrs. Burns patungo sa magiging bilanggo sa loob lamang ng 15 minuto. Iyon ay dapat na isang uri ng record, kahit na para sa isang pro-con artist. Sa loob ng ballroom, nagbago ang mood mula sa shock patungo sa iba pa. Kuryosidad, marahil ay pagkaakit. Ilang bisita ang nasa kanilang mga telepono, marahil ay ibinabahagi ang nangyari sa lahat ng kanilang kilala. Sa umaga, kakalat ang kwento sa buong bayan. Nahanap ako ni Rodolfo malapit sa bar. Mukha siyang parang nagising sa isang bangungot, tanging mapagtanto na nagpapantasya pa rin siya. Pulang-pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang buong worldview ay malinaw na nadurog. Tinanong niya kung paano ko nalaman. Naglalambing ang kanyang boses sa mga salita. Tinanong niya kung paano ko nalaman. Sinabi ko sa kanya na nakinig ako. Sinabi ko na nanood ako, nag-obserba ako. Lahat ng mga bagay na ginawa ko sa aking buhay habang ang iba ay nagwalang bahala sa akin. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos, sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin. Sinabi niya na alam niyang hindi kasama ang lahat, na hindi nito isinama ang mga taon na itinuring niya akong isang itinapon. Pero humihingi siya ng paumanhin. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking kapatid. Naghahanap ng mga pandaraya, mga anggulo, ngunit ang nakita ko lang ay taos-pusong pagsisisi. Marahil sa unang pagkakataon, sinabi ko sa kanya na ang paumanhin ay isang panimula. Tumayo kami doon ng tahimik. Dalawang magkapatid na nagpalipas ng mga dekada bilang mga estranghero, sa wakas ay nakatingin sa isa't isa ng malinaw. Pagkatapos, lumabas ang nanay ko. Si Aling Maria ay mukhang mas maliit, na parang ang mga kaganapan sa gabi ay pisikal na nagpatumba sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi sigurado, na walang karaniwang kumpiyansa na ipinakita niya. Nagsimula siyang sabihin na hindi niya alam, ngunit pinutol ko siya. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga screen. Mga bank statement, resibo ng paglipat, 4 na taon ng pagbabayad sa kanyang mortgage, kanyang utility providers, kanyang mga medical bill, lahat mula sa Magnificent Hospitality, lahat mula sa akin. Sinabi ko sa kanya na sa tingin niya ay tinutulungan sila ni Rodolfo. Sinabi ko na ipinagmamalaki niya sa lahat ang kanyang matagumpay, mapagbigay na anak. Hayaan kong tumambay iyon sa hangin sandali bago ko sinabi na ako iyon. Ako iyon palagi. Tumingin ang nanay ko sa telepono, pagkatapos sa akin, pagkatapos ay muli sa telepono. Bumukas at sumara ang kanyang bibig ng maraming beses, ngunit walang salita ang lumabas. Sinabi ko na hindi ko ginawa iyon para makakuha ng pasasalamat. Sinabi ko na ginawa ko iyon dahil sila ang pamilya ko, kahit na pinaparamdam nila sa akin na hindi ako sa kanila, ngunit sa palagay ko dapat niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang naroon para sa kanya. Pumatak ang luha sa mga mata ni Aling Maria. Hindi ang madulaang luha na nakita ko niyang ginamit sa mga family event, ngunit ang tunay na luha, ang uri na nagmumula sa kung saan malalim. Binulong niya ang aking pangalan, Liza, na parang sinasabi niya iyon sa unang pagkakataon. Bago ako makasagot, nagkaroon ng gulo malapit sa dance floor. Lumingon ako para makita ang kwintas ni Sofia, ang kwintas ng lola ko. Ang kwintas ng lola ko ay nakahiga sa sahig kung saan ito itinapon ni Sofia sa kanyang galit. Lumapit si Rodolfo at maingat na pinulot ito na parang maaari itong mabasag. Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay bumaling sa akin. Sinabi niya, "Iyo na ito palagi." Nabubuhay ang kanyang boses sa emosyon. Sinabi niya na hindi niya alam na kinuha iyon ng nanay at humihingi siya ng paumanhin. Inilagay niya ang kwintas sa aking kamay. Tama ang bigat nito na parang may nawawala sa loob ng maraming taon, sa wakas ay bumalik sa kung saan ito nabibilang. Pinanood ng nanay ko ang palitan ng luha na tumatakbo sa kanyang mukha. Sinabi niya na nagkamali siya sa lahat. Hindi ko siya sinagot, ngunit hindi rin ako nagsisi. Magkakaroon ng oras para sa mahirap na pag-uusap sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, pagod na ako. Lumapit ang isang bisita at nagtanong kung nagpapatuloy pa rin ang party. Mukhang naguguluhan, ngunit umaasa. Tumingin ako sa paligid ng silid. Natutunaw ang mga ice sculpture. Patuloy na umaagos ang fountain ng champagne.
Kalahati ng mga bisita ay umalis na, ngunit ang kalahati ay tila desidido na makuha ang halaga ng kanilang pera mula sa bukas na bar. Nagkibit balikat ako at pinahiwatigan ng DJ na magpatuloy sa pagtugtog. Siguro dapat. Sapat na ang kakaiba ng gabi. Ano naman ang kaunting pagsasayaw? Makalipas ang 3 linggo, nakaupo ako sa aking opisina sa maganda hotel na nakatingin sa skyline ng lungsod. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaan sa mga bintana at sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Tapos na ang Whitmores. Ang mga federal prosecutor ay may sapat na ebidensya upang sampahan sila ng kaso ng maraming bilang ng mga singil ng panloloko, money laundering at conspiracy. Si Sandra Williams, ang babaeng tinawag akong bastos na babaeng probinsyana, ay nakakulong, naghihintay ng paglilitis. Ang kanyang piyansa ay itinakda ng mataas na hindi kayang bayaran kahit ng kanyang pekeng mayayamang magulang. Lumalabas na kapag gumugugol ka ng mga dekada sa pagnanakaw sa mga tao, hindi ka magkakaroon ng maraming kaibigan na handang tumulong kapag lumala ang mga bagay. Ang kwento ay nasa lokal na pahayagan sa loob ng 1 linggo. Ang hotel magnate ay naglalantad ng mga scammer sa engagement party ng kanyang pamilya. Ang isang headline ay tinawag pa akong ang bastos na babaeng probinsyana na nagmamay-ari sa silid. Ni-frame ko iyon. Nakasabit ito sa aking opisina ngayon kung saan ko ito makikita tuwing umaga. Binisita ako ni Rodolfo sa hotel kahapon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang aking opisina, ang aking mga empleyado, ang buhay na itinayo ko nang hindi nangangailangan ng tulong ni Numan. Naglakad siya at hinawakan ng lahat na parang hindi siya makapaniwalang totoo ang mga ito. Sinabi niya na gumugol siya ng mga tao na iniisip na alam niya kung sino ako. Sinabi niya na mali siya tungkol sa lahat. Sinabi ko sa kanya na mayroon kaming maraming taon upang gumawa ng kabayaran. Sinabi ko, siguro dapat nating simulan ngayon. Nagkaroon kami ng tanghalian, isang tunay na tanghalian, hindi isang tungkulin sa pamilya kung saan nagsasabi kami ng mga chit-chat at iniiwasan ang anumang makabuluhan. Talagang pinag-usapan namin ang aming pagkabata, ang aming mga magulang, lahat ng mga bagay na hindi namin kailanman napag-usapan. Hindi perpekto at hindi madali, ngunit tapat. Higit pa iyon sa kung ano ang mayroon tayo dati. Nagsimula sa therapy ang nanay ko noong nakaraang linggo. Tumawag siya para sabihin sa akin, ang kanyang boses ay maliit at hindi sigurado, malayo sa babaeng dating nagparamdam sa akin na ako ay isang patuloy na pagkabigo. Sinabi niya na gusto niyang maunawaan kung bakit niya ako ginamot ng ganito. Sinasabi niya na gusto niyang maging mas mabuti. Sinabi ko sa kanya na pinahahalagahan ko iyon. Sinabi ko na maaari nating gawin ang mga bagay ng mabagal at gagawin natin. Kailangan ng oras para muling maitayo ang tiwala. Ngunit hindi bababa sa wakas ay bumubuo tayo ng isang bagay sa halip na panoorin itong gumuho. Ngayong umaga ay nagkaroon ako ng business breakfast sa restaurant ng hotel. Mga mamumuhunan, mga kasosyo, mga taong gustong talakayin ang mga pagkakataong magpalawak, ang mga normal na bagay para sa isang normal na araw. Pumasok ang isang batang babae na mukhang kinakabahan. Suot niya ang mga simpleng damit, ang kanyang buhok ay nakabunot sa isang praktikal na ponytail. Ang kanyang mga mata ay malaki habang tinitingnan niya ang elegante. Maliwanag na nasa labas ng lugar na tanawin. Ang isa sa aking mga mamumuhunan, isang lalaking nagngangalang Geraldo na may labis na pera at hindi sapat na ugali, ay nagkomento ng malakas upang marinig ito ng lahat. Tinanong niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na makapasok at sinabi na pribadong kaganapan ito. Tumayo ako mula sa mesa. Lumakad ako palapit sa batang babae at iniabot ang aking kamay. Tinawag ko siya sa kanyang pangalan nang may sigasig Nicole at sinabi na natutuwa ako na nakarating siya. Sinabi ko sa lahat, gusto kong makilala nila si Nicole Patterson, ang tatanggap ng Magnificent Hospitality Scholarship ngayong taon. Sinabi ko sa kanila na lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Ohio. Nagtrabaho ng 2 trabaho upang dumaan sa community college at malapit ng simulan ang Cornell's Hotel Management Program sa Taglagas. Tumahimik ang silid.
Biglang mas nakaka-interes si Geraldo sa kanyang kape. Ginabayan ko si Nicole sa isang upuan sa aking mesa, sa parehong mesa kasama ang mga mamumuhunan, sa parehong mesa kasama ang mga nag-iisip na sila ay mas mahusay kaysa sa kanya dahil sa kanilang pera at kanilang mga koneksyon. Bumulong siya ng pasasalamat sa akin, mukhang nalulula. Sinabi ko sa kanya na huwag akong pasalamatan. Sinabi ko na ang tunay na trabaho ay nagsisimula pa lang. Ngunit sinabi ko sa kanya na kung pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang, alalahanin na ang mga nagtatayo ng pinakamagagandang bagay ay madalas na nagsisimula sa walang iba, kundi ang katigasan ng ulo at mga pangarap. Ngumiti siya doon. Pagkatapos ng agahan, nakatayo ako sa lobby ng aking hotel at pinagmamasdan ang mga bisitang pumapasok at lumalabas. Mga negosyante, turista, pamilya, lahat sila ay naglalakad sa mga sahig na aking pag-aari, natutulog sa mga kama na aking binabayaran, ganap na walang kamalayan sa babaeng gumawa ng lahat ng iyon na posible. At okay lang iyon, hindi ko kailangan nilang malaman. Palaging susubukan ng mga tao na iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit dahil sa kung saan ka galing. Hayaan mo sila. Habang abala sila sa pagtingin sa iyo pababa, hindi ka nila makikita na bumabangon. Natutunan ko ang aral na iyon, matagal na ang nakalipas sa isang maliit na bayan kung saan hindi ako kailanman naging sapat na mabuti, hindi kailanman sapat na maganda, hindi kailanman sapat na anuman. Dala ko ito sa aking mga taon ng paghihirap at pagdududa, at ang mga taong nagsabi sa akin na hindi ako makakamit ng kahit ano. At ngayon nakatayo ako sa aking hotel, napapalibutan ng lahat ng aking itinayo. Ang bastos na babaeng probinsyana. Amoy niya ang tagumpay sa milya.